na sila ay nasa maayos ang kalagayan. Kaso, yung mayroong mga anak na supil, ayaw na pangalagaan sila ng kanilang mga magulang, ang gusto nilang ginagawa ay ang kanilang mga sariling kagustuhan na napapahamak sa kalalapit sa kanilang magulang pag medyo di na kaya. Ngayon sa atin, ilang beses ba tayo lumalapit sa Panginoon? May mga anak na ang kanilang gusto ay laging nasa magulang. Laging binibisita ang kanilang mga nanay, mga tatay, hindi nila mapabayaan o makita kung anong kalagayan ng kanilang magulang na mapahamak. Tayong mga anak ng Diyos, dapat ganun din. Gusto natin lagi nasa Panginoon. Ganun ba kayo? O minsan nyo lang maalala yung inyong mga magulang? Kailan lang? Tayo nung nasa lumang pagkakilala pa tayo sa Panginoon, naalala lang natin ang Panginoon tuwing Pasko, tuwing mahal na araw, at ano pa, tuwing may birthday. Di ba? So nakakahiya sa Panginoon na doon lang natin siya naalala pag may kailangan tayo sa kanila. Para sa magulang din natin, kailangan lang natin ng ating tatay pag may kailangan tayo. So bali, pag kailangan tayo ng ating tatay, nasaan tayo? Matutuwa ba kayo ang Panginoon sa ganun? Matutuwa ba sa atin ang Panginoon kung ganun tayo lagi? Alam natin may kanya-kanya tayong kalagayan sa pagsunod sa Kanya. Pero kaya nyo pang pagandahin yan. Kung ano ang feeling nyo doon sa mga anak nyo na minsan ilang beses ka lang naalala sa loob ng isang taon. Kung nararamdaman mo yun at sumasama loob mo, ganun din ang nararamdaman ng Panginoon sa iyo. Kaya kayo po nakakaalam, may pakiramdam tayo na sa mga anak natin na sumasama loob natin pag hindi tayo lagi napupuntahan. Ganon din tayo, sumasama din ang Panginoon ang loob sa atin kasi minsan lang natin siya naalala. So itong Pasko, paalala ulit na sa pag-ibig ng Panginoon, binigay ang kanyang bugtong anak na sa pamagitan, marami na tayong aral dyan, ng bugtong anak, walang iba kundi si Jesus Christ, tayo ay binigyan ng karapatan para magkaroon muli ng access papunta doon sa Ama. Para maayos natin ang ating buhay sa araw-araw. At yan ang kahulugan ng Pasko ngayon ay pinaalala sa atin ang pagkasilang ng bugtong na anak na siyang magbabalik ulit sa atin sa ating Panginoon. Sa ngayon, dahil ang ating tema ay Helmet of Salvation, ibig sabihin, tutok pa rin tayo dito. Alam niyo kasi maraming mga helmet eh. Na napag-usapan natin kung ano, may kulay lang helmet, may pang-industrial daw, may sa safety, ang safety yata blue, yellow, ordinary yung trabahador, at ang puti ay pang-visor daw yun. Katuloy naalala ko, ngayon naman, uso ngayon, dahil traffic, uso yung motor, may mga helmet din sila, di ba? Kaya naalala ko yung isang na-aksidente na may helmet eh. Tapos, nung aksidente niya, simple lang, bumagsak siya. Tapos ngayon, nagtaka sila dahil pagdating sa ospital, kala nila buhay kasi simple lang ang bagsak. Diniklara doon, deadfall arrival. So ngayon, diniklara, bakit ganun kasi, ganun na nangyari doon sa tao na driver ng motorsiklo na yun. Kaya kayong mga nagmumotor, ingat kayo. Sino ba dito nagmumotor? Marami. Ngayon, nung yung nagmotor na yun, simpleng bagsak, kasi may helmet nga eh, para makasigurado ka para protection sa iyong buhay. Ngayon, nung dumating na sa ospital, nagreklamo yung asawa. Bakit daw gano'n na nangyari doon sa sa kanyang asawa na na-aksidente sa pagmumotor at namatay. Kaya nangyari,
nakulong, ang nakulong doon, yung nag-respond, yung ano ba tawag nito, yung pag na-aksidente, may ano, medic pa yun, medic, o medic ang tawag mo. Ano, nagtaka di ba, bakit ang, ano yun, yung medic ang nakulong, samantala nag-respond lang yun? Ay, kumuha pala ng mga information ako ng video footage. Ang nangyari pala, nung pagbagsak nung rider ng motor, nakita ng ano na nakatihaya. Pero nakagano ng ulo, pinilit ang medic na ibalik yung ulo. Kaya bumalik ka dito, ano, balik ang liig. Ngayon, tinignan, simple lang ang pagkabangga. Nung tinignan, yung pala, itong nakmotor, binaliktad yung jacket. Akala nung medic, pag ganun yung motor, akala nakaharap, balikod yung ulo ng kanto. Kaya pinilit. Kaya ganun na nangyari. Kaya yung helmet nyo, siguraduhin nyo na nakaharap yan at huwag mabaliktad ng jacket. Dahil pag nabangga ka, pag dapa mo, akala nung medic nakatihaya, ginano ng ulo. So patay. Huwag na kayong mag-helmet of salvation. Namatay tuloy. Purihin ng Panginoon at ako'y dadako. Alam nyo ba itong helmet? Akala nyo lang, si Apostle po lang ang nag-gamit ng word na helmet of salvation. Kaya sabi mo sa nag-preach, sana hindi makita yung verse na yon. Una, ginamit na yan ni Isaiah. Sa 59:1-7. Sabi dito, He put on righteousness like a breastplate. Ang righteousness hindi nasa likod, ha? Baka balik ka rin yung ulo natin. Kasi, pag naglagay ka ng breastplate, dapat sa harapan yan. Kasi dito ang puso mo tatamaan ka hindi sa likod. Kaya kung may problema, dapat hinaharap at nandito yung breastplate, yung righteousness. Hindi yung tatalikuran yung problema. Kaya binabakbakan sa likod, yari siya. Walang proteksyon. Sabi niya, He put on righteousness like a breastplate and a helmet of salvation on his head. Meron bang verse doon? Wala kang binigay. Pakinggan ng Isaiah. Yan. He put on righteousness like a breastplate and a helmet of salvation on his head. Dito talaga yan. And he put on garments of vineyards for clothing and wrapped himself with seal as a cloak. So nakita po natin yan. Tapos yung Ephesians chapter 6, which is yung reference natin ng helmet of salvation, pakilagay mo. And take, ayan, the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So napansin natin dito, walang binigay masyado yung helmet of salvation ng description. Ngayon, punta tayo sa 1 Thessalonians. Si Paul din ang writer nito Dito makikita natin kung anong tinutukoy na helmet of salvation. Sabi niya, but since we are of the day, let's be sober, having put on the breastplate of faith and love. Faith and love na naman ang dinescribe dito na breastplate. Dati kanina, righteousness. So mayroon na tayong righteousness, mayroon na tayong faith, mayroon pa tayong love, and as a helmet, the hope of salvation. So yung tinutukoy na helmet dito is the hope of salvation. Yung helmet na yan, yun ang pag-asa ng ating kaligtasan. At sabi doon sa 9, for God has not destined us for wrath. O ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. But for obtaining salvation kanino? Through our Lord Jesus Christ. Bakit through our Lord Jesus Christ? Because He is the head of the church. Head. Nandiyan yung helmet mo. Kung si Christ na nandiyan dyan, may kaligtasan ka. So ang tinutukoy natin dito na helmet ay ang hope of salvation. Since Christ is our hope of our salvation, papakinggan natin
yung kanyang advice sa mga churches. Nangyayari ito nung si John the Beloved ay ikinulong sa Patmos, island of Patmos, at nag-reveal si Jesus Christ sa kanya kung ano ang kalagayan ng church. Kasi may 7 churches siya doon na binanggit sa Revelation. Ngayon, mayroong isang church na ito yung nakita ko kung anong payo ng ating Panginoong Jesus sa atin. As if na tayo yung church na ito. Ngayon, basahin natin ang Revelation chapter 3, verse 1 to 6. Sino ito ang nagsalita nito? Ito'y revelation ng Panginoong Jesus kay John the Beloved sa kalagayan ng mga churches. At dito, sa church na ito, halos related ang ating church sa kasalukuyan. Sabi niya sa verse 1, to the angel of the church in Sardis, write, he who has the 7 spirits of God and the 7 stars says this, I know your deeds, that you have a name, that you are alive, and yet you are dead. Be constantly alert and strengthen the things that remain, which were about to die. For I have not found your deeds completed in the sight of God. Verse 3, so remember what you have received and heard, and keep it and repent. Then if you are not alert, I will come like a thief, and you will not know at what hour I will come to you. But you have a few people in Sardis who have not soiled their garments, and they will walk with me in white, for they are worthy. The one who overcomes will be clothed the same way in white garments, and I will not erase his name from the book of life, and I will confess his name before my Father and before his angels. The one who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. At tayo pong natin manalangin. Thank you, Lord. At kami po'y muling nagpapasakop sa iyong kapangyarihan. Sa mga nakikita mo sa aming puso, sa aming kaisipan, kung anumang mga hadlang ang naroon, patuloy kami nagpapakumbaba sa iyong harapan at hinihiling ang iyong pagbabasbas na, Lord, linisin ang aming mga puso at kaisipan na maging katanggap-tanggap. Kaya aya kami sa iyong harapan at mapagpala ng mga salita mong ipagdakalob sa amin sa umagang ito. Lord, continue, Lord, to allow your mighty power, the Holy Spirit, na kumilos sa aming mga buhay, sa aming kalagitnaan, saturate our hearts and minds, na maalala namin, dahil itong Pasko, ikaw lamang ang magbibigay sa amin ng kaligtasan, ikaw lamang ang makakapagbigay sa amin ng direksyon na katanggap-tanggap sa Ama. Kaya inaangkin namin ang katagumpayan mo, binabalik ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So nakita natin kanina na yung desire natin is to be alive. Pero anong sabi ng Panginoon kay John at that time, mga maiinit pa yung mga naglilingkod noon. Kaya lang sila halos na ang lugar na kanilang pinabubuhayan, parang katulad dito sa Pilipinas, ang paligid nila, ilan lang sila Kristiyano, at ang paligid nila ay puno ng cultism, puno ng witchcraft, puno ng mali-maling katuruan. Kaya ang encouragement sa kanila ni Paul noon, magpatuloy. At sa kay Paul, pagdating sa revelation ni Jesus Christ, nakita niya may nagpapatuloy, subalit mayroon din hindi, mayroon din 50-50 ang kanilang pagsunod. At dito sa mga binasa natin sa sa Revelation, dito po pinaalala ng ating Panginoong Jesus
ang kalagayan ng church sa kasalukuyan. Ngayon, kung i-relate natin, parang katulad tayo ng depende sa Panginoon, kasi ang Panginoon lang naman ang mag-judge sa atin. Hindi naman tayo ng mga tagahatid ng aral, ay para iparating lang. Pero yung final decision na magbibigay ng judgment is ang Panginoon pa rin. Pero kung para sa akin, akong kakausapin nyo, dapat lagi natin i-evaluate ang ating buhay. Kung tayo ba ay may pagkukulang, ang sabi doon, repent. At yung mga parte ng buhay mo, pagiging Kristiyano mo, ay malapit na sabi doon, mamatay. Kaya sabi niya, repent. Ano sabi niya doon sa una? Sabi niya dito, be constantly alert sa verse 2, and strengthen the things that remain, which were about to die. Malapit na rin. Kumbaga, malapit ka ng manlamig. Sabi niya dito, sa verse 2 sabi niya, be constantly alert. Dapat lagi kang alerto. Ang sabi nung sa Book of Matthew, be watchful and pray. Dapat yun ang maging alerto. Laging nananalangin, laging nakikiramdam. Ano na ba? Palapit ng Panginoon, makiramdam ka, gigirahin ang Pilipinas ng China. Di mo ba alam? Kaya magugulat ka na lang. Di mo alam ang kalagayan ng mundo, pasama na ng pasama. Sabi ito, be constantly alert and strengthen the things that remain. Yung mga natitira pang sigasig mo sa Panginoon, patatagin mo. Yung mga natitirang kauhawan mo, maging uhaw ka pa. Which were about to die, kasi malapit na. Kung sa Kristiyano, yung ilaw mo ay malapit ang mapundi. Check mo. For I have not found your deeds completed in the sight of my God. Sinagsasalita dito si Jesus Christ. Hindi ko nakikita na kumpleto na ang iyong pagsunod sa Panginoon. Kaya nga sabi doon, I know your deeds. Alam ko yung desire mo, yung nais mo, that you have a name. May pangalan ka na doon, that you are alive, na dapat ikaw ay masigla, alive, namumuhay, ayon sa kalooban ng Panginoon, laging alerto. Pero sabi ng Panginoong Jesus, and yet, you are dead. Sa atin lang pala feeling yun na alive tayo. Pagdating pala sa Panginoon, dead. Bakit? Siguro ang na-advise ko dyan, checkin mo kung yung pagiging alive mo, katanggap-tanggap ba sa Panginoon. Kasi kahit na anong alive natin, sumigaw man ako dito na parang alive, maglulundag man ako dito sa harapan ninyo na parang alive, pero mayroon pala akong ibang mga bagay na hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Ang sasabihin sa akin ng Lord, you are dead. So ngayon, ang kailangan natin para tayong ma-save dyan, sabi nga, we need to wear the helmet of salvation. So ang title ko dito, wearing a helmet relate to spiritual salvation. Kasi puro tayo helmet nung nakaraan. Pero ano ba si helmet? I-relate natin into spiritual. Kasi dati naman, nakita lang ni Paul yun na helmet kasi nakita niya yung itsura na sundalo. Pero when it comes to spiritual life, ito talaga ay salvation. So wearing a helmet relate to spiritual salvation. How can one demonstrate that a helmet represents the hope of salvation? Yun ang kailangan natin. Paano ba natin ito maipapakita? Yan. Na ang helmet ay nagpapakilala na ito ang pag-asa natin sa kaligtasan. Dapat isinasabuhay mo yung helmet, yung the hope of salvation. Kasi yan lang ang tanging kumbaga yan ang susi natin, or yun ang passport natin to enter into the kingdom of God.
Kung baga yan ang passport mo para makapunta ka sa lugar, sa labas ng bansa, para mapuntahan mo yung Christ mo. The hope of salvation. Lahat ng tao, yan ang inaasahan. The hope of salvation. Kasi, yan lang ang nais ng isang Kristiyano. Dahil pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa, yun na ang kasunod. Yung spiritual na buhay natin. The hope of salvation. Na nandun tayo sa piling ng ating Ama. Since we obtain salvation through Christ, Christ reveals the weakness of the church to be corrected. So nakita ni Christ kung ano ang mga kakulangan sa ating buhay, kaya riniveal yun kay John the Beloved para makarating sa atin na mga mananampalataya kung ano ang kulang natin. At sinabi niya sa verse 1, I know your deeds, that you have a name, that you are alive. May pangalan kang doon masigla, buhay, lumalakad sa Panginoon. At yun ang nakatanim sa isip natin dahil tinanggap na natin si Jesus Christ as personal Lord and Savior. Kaso hindi ka lumalakad dahil sa Kanya, sabi doon, you are dead. Patay. Jesus Christ ang nagpo-confirm. So ano, para hindi tayo madaya ng kaawat. Alam mo dito sa mundo kasi maraming mandaraya. Lalo na, yun naman ang trabaho ni Satan. Pumunta para dayain, pumatay, magnakaw. Pero Panginoong Yesus, dumating para bigyan tayo ng buhay na kaya-aya. Abundant life, hindi lang sa lupa, hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi sa John 3:16, pag tinanggap natin siya, hindi tayo doon mapiperish, mamamatay, makukondem, but have an eternal life. So, napakaganda. So, paano natin ito? Since i-demonstrate natin ang hope of salvation, how can one demonstrate that a helmet represents the hope of salvation? Paano natin ito i-demonstrate? So, dapat, doon sa revelation ni Jesus Christ, we have to follow the instruction of the Lord Jesus Christ. At ang unang point ko dito, God desires us to live a life guided by Christ. Yun lang ang katanggap-tanggap sa Kanya. Kasi yun ang nais ng Ama sa atin na mamuhay na guided by Christ. Pag sinabi ko guided by Christ, guided ng salita niya. Kasi wala naman, baka alam mo minsan, ang mga tao ngayon, maraming pilosopo, paano kung may gagawin ni Christ, hindi ko naman nakikita siya, di ba? Pero nung nasa lupa pa siya noon, kaya nga laging sumusunod ang mga disciples niya. Kasi nakikita niya ang kabutihan ng Ama sa buhay ng ating Panginoong Hesus. So kung papansinin natin, ang pag-ibig ng Ama sa sanlibutan, sa mga tao, ay makikita sa pamumuhay ni Kristo kung paano niya tayo tinubos na dapat tayong napako sa krus ng Kalbaryo. Subalit, ginawa niya ang karapat-dapat kahit siya ay Diyos, siya ay nagkatawang tao, namuhay na katulad natin at pinakita sa atin kung paano mamuhay sa ibabaw ng lupa na katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya sabi ko dyan, God desires us to live a life guided by Christ. Kasi wala lang ibang makakabigay sa atin ng tamang pagsunod kundi si Kristo dahil yan ang nais ng Ama para sa atin. So, to become constantly alert or alive, sabi sa verse 1 and 2. Ano sabi niya sa verse 1 and 2? He was, sa verse 1, I know your deeds, that you have a name, that you are alive, and yet you are dead. Yung kumbaga, yung verse 1 kasi, yung description niyan, the angel of the church in Sardis, right? He who has 7 spirits of God. Sino daw yung may 7 spirits? Si Jesus Christ ang tinutukoy niya.
and the seven stars. Si Jesus Christ yan. At ito ang sabi ni Jesus Christ sa church ng Sardis. I know your deeds, that you have a name, that you are alive, and yet you are dead. So, yan ang sinabi ni Christ kay John the Beloved para iparating sa churches ng Sardis. At ito ngayon, ang binibigay sa atin na originally from Jesus Christ through John the Beloved sa ating pag-aaral sa Biblia, at ito rin ang pinaparating sa bawat isa sa atin. Na sikapin natin kung paano yung katanggap-tanggap na pamumuhay na ayon sa ating Ama sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Ang sabi niya doon sa B ng unang God desires us to live a life guided by Christ, dapat po ang desires ng Ama sa atin, sa first point ko, dapat yun ang maging desires natin. Yun ang maging desire ng bawat isa sa atin. Ano bang desires ng God na tayo'y mamuhay na guided by Christ? Di gawin natin yung katulad ng pamumuhay ni Kristo. At yan ang katanggap-tanggap sa Kanya. Kasi ang ating sariling style ng pamumuhay, tingin natin alive tayo or alert. Yung pala, we are dead. Hindi lang isang tinutukoy. Ang Panginoon na nakakakilala sa atin, kaya siya lang ang nagsasabi kung tayo ay alive or tayo ay alert. At sa iyo, dahil you are poor in spirit, nadi-discern mo yan sa buhay mo. Kung alive ka ba, na acceptable to God or hindi. So, ano ang advice dito ni Jesus Christ? Kung, sabi niya, kung maaari, patatagin mo yung kahinaan ng iyong sarili. So sabi, sa verse 2, sabi niya doon, be constantly alert. Anong word na constantly? Tuwing Sunday lang ba ito? Tuwing Bible study? Tuwing December lang ba? Tuwing mahal na araw? Pag constantly kasi, palagi. So, wala ditong pinipili na holiday, wala ditong pinipili, ang tamlay ko ngayon kasi ganito, ganyan. Wala po. Lahat po dito, patuloy kang alerto. Pero para sa akin, mas maganda na yung alerto ka kaysa minsan naiisahan ka. Kaya maraming nabubudol ngayon kasi hindi alerto eh. Diba? Minsan, ibubudol, dadalhin pa sa bangko, papawithdraw yung papiro mo yun. Pag-withdraw, biglang hindi na alam. Oh. Kaya, minsan, alam ng Diyos ang kahinaan natin. Kaya, lagi tayong pinapaalalahanan na maging alerto. At sabi niya, un-strengthen. Patatagin mo. Kung hindi ka alerto, hasain mo maging alerto ka. Kaya mga senior, kayo makakalimutin na. Senior ka pa doon. Di ba po senior? Tingnan to ini. Minsan hasain nyo naman. Hindi yung pagkatapos doon, iwanan lahat, bukas ang ilaw, bukas lahat. Ay si alerto, titignan ulit. Oh, switch off. Titignan. Naiwan cellphone na naka-charge, iwanan na, tatanggalin. Ganun si alerto. Pag hindi alerto, bahala na kung ano yan. Kaya minsan, may bahay na napapabayaan, hindi alerto, nasunog, pagbalik, wala ng kerahan, saka iiyak. Eh, mali eh. Pinabayaan mo na hindi maayos eh. O ngayon, dahil yan mahalaga sa'yo yan, nakuha sa'yo, o yun, iyak-iyak ka. So, be alert. Sabi niya, patatagin mo, ano ba yung pagkukulang ko? Ano bang kahinaan ko? Sa music, ano bang kahinaan mo? Pag-discern ng tono, be alert. Di ba? Tandaan mo, i-practice mo. Pag-aralan mo, yan, constantly alert. That is strengthen the things that remain. Mayroon ka pa natitira. Andiyan pa sa iyo yung gift.
Kaya lang, mukhang pinapabayaan mo. Develop, strengthen, patatagin, gawin mo hasain. Ano ba yun? Para alerto ka. Para magamit. Eh, yung buksinero nga, pag nawawala yung kanyang galing at saka lakas eh. So, constantly alert, strengthen the things that remain. May natitira ka pa. Kaya, huwag mong pabayaan na mawala rin yan. Develop. Sa negosyo na lang, di ba? Subukan mong hindi ka nagsisigasin. Ayan, maraming negosyo ang dito sa atin. Kaya sila umuunlad kasi pinapraktis. Nagiging masigasi. Kaya marami din ang kita na pumapasok. Subukan mo yung style mo na pag nakakita, ay kasya pa ito sa isang buwan na kita ko. Sa isang na ulit ako magtatrabaho at mag-ano. Ay wala talagang mangyayari sa buhay mo yan. Kasi hindi mo sinasamantala yung mga pagkakataon na dapat mong gawin. Sa'yo, pakuya-kuya-kuy ka kasi mayroon pa naman. Dapat doon, sa walang plano talaga sa buhay yung gano'n. Diba? Dito naman, kung wala kang plano na maligtas, ay huwag ka na maging alert. Huwag ka na maging, huwag mo nang i-strengthen yung faith mo. Bakit? Hindi ka naman pupunta doon, ayaw mo naman. So yung mga nagdi-desire ng ganito, yung gusto pumunta, sumama sa kanya. Para yan, nag-apply ka ng abroad. Eh, parang tinatamad ka na lumabas, so huwag ka na mag-process ng documents. Huwag ka nang munang sikapin na i-process yan kasi hindi ka naman pupunta doon eh. So parang gano'n. Pero, reminder ng Panginoon sa atin, you have to be alert. Constantly alert or alive. Dahil kung hindi, sabi niya, doon sa sinabi niya sa verse, darating akong parang magnanakaw. Sa Matthew, ginamit din to sa ibang mga verses natin. Pero dito kay Jesus Christ, reminding yun. Ibig sabihin, kumpirmado na ang pagbalik ng Panginoon ay hindi mo nalalaman kung kailan. At ang pagbabalik niya, ang makakaalam ng dito, yung mga alerto at alive. Kasi sila yung may Holy Spirit na na-revert. At hindi ito yung trumpeta na yan, hindi yung alarma ng katulad sa Israel pag may missile na darating na, wow! Baka ganon. Hindi ganon. Mayroon ka ng palatandaan, katulad dito ngayon, mayroon ako nakalagay dito, naririnig ako doon. So kung mayroon kang Holy Spirit, naririnig mo ngayon yung trumpeta ng Panginoon. At ikaw lang ang magugulat ka lang, parang sila, yan, ganda pag panuorin. Sabay mo nagbablog, ikaw pala naiwan kasi maglalagay ka pa maglalagay ka pa sa YouTube. Sila pala papunta na sa nirarapture na ikaw naglalive ba. Kasi mahilig ka sa, alerto ka sa alive ng YouTube. Pagdating sa Panginoon, nakupo. So pangalawa natin, punta tayo. Kasi pangalawa natin, God desires us to walk in fellowship with Christ. To walk in fellowship, lumalakad na laging kasama ang Panginoon. Paano ba ito? Parang kaparehas lang nung una. Ay doon naman, alive, alerto ka. Dito naman, kailangan, lagi ka nandoon sa fellowship with Christ. Of course, yung ibang nag-decide, pag gusto rin na makipag-fellowship kay Christ, nagsasama-sama yung gusto makipag-fellowship kay Christ. Kaya may fellowshipping na katulad nito. Dahil yun ang nais ng Lord sa atin. As one body. Dahil sabi ko nga kanina, siya yung head, which is the helmet, at doon ang pag-asa ng ating kaligtasan sa Kanya. So sabi dito, sa verse 3 and 4, sabi niya, so remember what you have received. Naalala nyo ba kung ano ang natanggap natin? Di ba? Pinatanggap tayo doon sa kaligtasan. Remember what you have received and heard. Ano ba mga narinig natin doon? And keep it. Alam natin yung tinabi pa natin, kumbaga, tandang-tanda natin, kabisado natin yung 3:16, ano ba? 6:23 ng Romans, 3:23.
Acts 4:12, John 1:12 and 13. Kabisado natin yan. Pero sabi niya dito, keep it daw, itabi mo sa'yo, at magsisi ka. Ba't ako magsisisi ko? Di ba tinanggap lang kita? Hindi, ang kailangan niya, repent pa rin. Ibig sabihin, huwag mong sayangin ang pagkakataon na kung di ka lagi nagsisisi sa Kanya. Why? Kasi may mga bagay na, sabi ko nga kanina doon, akala natin alive tayo. Akala natin katanggap-tanggap tayo sa Panginoon, pero may pagkukulang para tayo sa Kanya. Kaya kailangan natin ang repentance lagi. Ito, patawarin mo ako dahil ang mga gawa ko ay hindi karapat-dapat sa iyo ng tanto. Walang matuwid sa harapan ng Diyos. At nagiging matuwid tayo sa oras na ando doon ang Panginoon sa atin. Kung kasama natin ang Panginoon. So sabi sa verse 3, bakit kailangan kasama natin sa fellowship natin, Panginoon? Sabi nga sa verse 3, remember what you have received and heard. Keep it and repent. Then, if you are not alert, ayan, binanggit na naman yung alert. Kung hindi ka dyan alerto, sabi niya, I will come like a thief. Darating ako ng parang magnanakaw. And you will not know. O, tingnan nyo, sabi dito ng verse, kaya gusto niya tayong maging alerto. Kasi kung hindi ka alerto sa Kanya, you will not know. Hindi mo malalaman ang pagdating niya. Yun yung sinasabi ko. Hindi mo malalaman ang presence ng God sa iyo. Kasi hindi ka alerto. And you will not know at what hour I will come to you. Matinding warning yan. Hindi natin alam kung anong oras siya darating. Bakit ka mo? Sabi ko, madalas ko yan sabihin nun. Pag binisi ng kaaway ang isip mo sa ibang bagay, kahit kinakalabit ka to ng hindi mo mapapansin. Lagi ko nasasabi yan, tutok tayo, parang tutok na tutok tayo sa Bible, nagpapabasa yung facilitator sa Bible study. Pag sinabi sa'yo, basahin mo verse 3. Hanap ng hanap, yung pala, hindi naman nakikita yung verse. Alert ba yun? Hindi. Why? Distorted ang mind natin. Kaya nga kailangan mong helmet dyan. Kasi distorted ang isip natin. Once ang mind ay distorted, hindi clear information ang marireceive mo. Parang kanina, hindi na-adjust na gusto, di ako marinig masyado. So ganun din yun, may filtering kasi ang helmet mo, spiritual, ay may filtering yan para ma-clear mo ang message ng God para sa'yo. So sabi niya, you will not know at what hour I will come to you. So dito makikita natin na sabi nga doon sa, magbibigay ako ng example sa Lucas, chapter 15, verse 21 and 22. Para maalala natin ang mga salita ng Panginoon. Ito, alam ko, paborito nyo itong parables, yung parable of the, yung alibughang anak. So makikita natin dito, ang tinutukoy nito, bumalik na yung anak. Kasi nung siya ay humiwalay sa tatay niya, kaya sabi ng Panginoon, sabi ko dito, kailangan lumakad tayo na kasama natin ang Panginoon. Kasi itong libugang anak, lumakad na hindi na kasama ang ama. Di ba kinuha niya yung kanyang ari-arian na hindi pa tama, hindi pa nasa panahon para kuhanin yung mana niya. Ay sabi niya, ibigay mo na sa akin kasi gusto kong mamuhay. Saan mamuhay? Sa malayo. Hiwalay sa tatay. Alam natin, pag hiwalay tayo sa Panginoon, sabi dito sa parables na, you are dead. Sarili mo kasing kagustuhan niya. Hindi kagustuhan ng Ama para sa iyo. Kaya lang, mapilit ang tayo, mapilit itong anak na ito, hinayaan siya ng Lord para maranasan niya yung sarili niyang pamumuhay. At dumating ang pagkakataon, nagsawa siya, anong nangyari? Hanggang sa naghirap siya, hanggang sa ang pagkain niya ay pagkain na ng baboy. Dahil sa katigasan ng ulo, ayaw niya sa pili ng ama, kundi sa sarili niyang kagustuhan na hindi guided ng ama.
Kaya sabi ko dito, God desires us to walk in fellowship with Christ. Kasi kung hindi, ganun din tayo, katulad dito, nalibughang anak. Pero, nung nawala siya, napag-isip-isip niya dyan sa sarili niya, na mas mabuti pa sa lugar ng kanyang ama at maraming katulong na papakain. At sabi niya, babalik na lang ako kahit ituring ako na katulong, hindi na anak. Pero kalaunan, ano nangyari? Kalaunan, yung kasi nasa puso niya na magsisisi ako at manunumbalik ako sa aking ama. Di bali nang hindi niya ako ituring na anak, basta babalik ako sa kanya. So ganun ang sitwasyon natin na Kristiyano. Minsan nagmamalaki na tayo sa Panginoon. Kaya ko itong mag-isa. Magaling ako. Yan. Kayang-kaya ko mamuhay na mag-isa. Wala kang guidance ng Panginoon. Hanggang sa nagkaloko-loko. Pagbalik mo, sasabihin mo, kailangan ko ang guidance ng aking Panginoon. Pagbalik mo, parang ganito sa 21. And the son said to him, Father, I have sinned against you, against heaven, and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. Parang ganun tayo, Panginoon, nagkasala ko. Kayo na lang po ang bahala sa akin. Pero nanumbalik ang fellowshipping mo with God. Nanumbalik yung paglakad mo na guidance ka by the power or the Holy Spirit. At doon, yung chance na pagbalik mo, granted ka agad yan. Sabi ng verse 22, but the father said to his slaves, quickly bring out the best robe, and put it on him, and put a ring on his finger, and sandals on his feet. Alam mo yung ring kasi, nagsisimbolo yan na acknowledgement na anak ka. So, pagbalik mo sa ama, nag-repent ka, considered ka as anak ulit. Pero nung umalis siya, hiwalay, ang turing dong patay. Kaya ibig sabihin, sa ating mga Kristiyano, kung hindi ka talaga, hindi napiplis ang Panginoon sa atin, pagdating ng yung nawawala na tayo sa Kanya, malayo na, hindi na natin alala ng Panginoon, sigurado, sabi dito, sila ay dead. Patay. Ibig sabihin, patay ang relasyon mo sa Panginoon. Pero oras na bumalik ka at naging alerto alive ka, anak ka ulit. Kasi doon yung ring. So nakita po natin ang simbolo dito na napakahalaga ng parable na yan pag kinunit natin sa fellowshipping natin with God. Kasi ganun po ang fellowshipping ng anak doon sa tatay. Nung nawala siya, disconnected. Nung bumalik, alive ulit ang buhay. So ganun tayo. Pag napalayo tayo sa Panginoon, tayo ay dead. Pag bumalik tayo, buhay ulit tayo. Kaya, ang desire ng Panginoon sa atin ay walk in fellowship with Christ. Kasi dito na-cultivate ang ating relationship sa ating Panginoon. So, point number 3. Makita po natin, God desires our names to be written in the book of life. Napakaganda nito. Kaya may mga na-encounter ako dito na pilosopo, mabubura ba ang pangalan sa aklat ng buhay? Sabi niya, hindi, tinanggap mo na si Jesus Christ. Hindi na mabubura yan. Ay si Jesus Christ mismo nagsabi na mabubura eh. Basahin natin ang Bible sa kasi. Sabi niya dito, the one who overcomes, tanda natin, the one who overcomes. Ano ba sa Tagalog yun? Yung isang magiging tagumpay. Sabi natin, malagpasan, mapagtagumpayan ang hamon ng sanlibutan. Ano pa? Overcomer. Mapagtagumpayan. Sabi niya dito sa part, the one who overcomes will be clothed with me in white. So, bibihisan ka ng, ang simbolo kasi ng white na righteousness eh. So, pag sinabi doon na ikaw ay binihisan ng puti,
Ibig sabihin, karapat-dapat ka sa Panginoon, katanggap-tanggap ka. At ang sabi niya, be clothed the same way in white garments, and I will not erase. Hindi ko buburahin. So may purahan. I will not erase. So kung nananatili tayo, lumalakad tayo na ayon sa kalooban ng Panginoong Hesus, ang pangalan natin ay mananatili na nakasulat. Tandaan po natin, itong book na ito, Revelation na ito, last book ng Bible to. Sabi niya, and I will not erase his name from the book of life, and I will confess his name before my Father and before his angels. Ang nagsasalita dito, writing si ito ni John, at itong sinabi ng ating Panginoong Jesus. So, kung tayo ay mananatili na lumalakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon, tayo po ay nananatili yung ating pangalan sa aklat ng buhay. Sabi ng iba sa akin, wala namang magbubura na yan. Sabi niya, gaano kaya kadami yung kalaki yung aklat ng Panginoong Jesus? Doon sa kalangitan. Nagtataka ba kayo kung gaano? Kasi sabi niya, dami-dami ng tao sa mundo. Bilyones. Kasya ba yan doon sa listahan niya sa aklat ng buhay? Ang tanong ko sa inyo, bakit hinahanapan pa kayo ng internet ng pag nag-register kayo? O-operan pa kayo? Ilang tao ang, siguro sa 9 billion na tao sa mundo. Sabihin na natin, ang 1 billion doon di naka-register, pero yung na 8 billion, tingin ko nag-register na ng ano yan, ng email nila. At kaya ano ka, Facebook, ano ka. Ay bakit kasyang-kasya yung mga pangalan natin doon? Minsan 3 pa nga ang pangalan nyo sa Facebook, di ba? O bakit kasya pa rin? Ginawa na yung aklat ng buhay eh. Kaya lang dinamit ng kaaway. Kasi pagdating ng panahon, kung sino doon yung mga ginagamit ng Panginoon, alam na ni Satan. Ang address niya nito. Anong code dito? Yung yahoo.in.com. Alam na niya. Alam ka na kung nasaan ka. Akala mo makakatakas ka. O, si Satan alam na. Ginamitan ka ng GPS, di ka na makawala. Kaya nga minsan nag-iisip na ako, tatanggalin ko na kayo ng business. Sa nag-iisip na ako. Kaya lang, hindi ko naman malalaman yung ibang galawan sa FB, galawan sa ano. Panatili mo na lang dyan. Ay may GPS ka, kaya mong i-monitor ng kaway kung nasaan ka na. Biro mo yun. Kaya yung palabas na lumang-luma ng Rapture, may pelikula yan noon, nagtataka siya, nasusundan siya. Malaman-laman niya ilang years na yun bago mangyari yun. Bakit? Nalagyan siya ng RFID. Kaya pala, yun ang hinahanap, namumonitor siya kung saan siya pumunta. Kaya, alam ko na, pagdarating ng araw, tatanggalin ko na yung mga RFID niya. Maraming RFID tayo eh. Sino dito ang may unang RFID? Ano ito? Yung card ng ATM, RFID mo na yan. Hindi ka makaka-withdraw pag wala. Ano ba? Lisensya mo, pinonvert na nila yan. 1992, dati 2000, kumuha ko ng license sa Oman. Sabi ko, nagtataka ko, monitor pa agad itong aking driver's license. Alam mo na nanaginip ako doon, sabi niya, dumating na ang tatak. Naisip ko agad, yung plate number ng sasakyan ko. Pag nakikita sa camera, kuha na pala siya. Sabi ko, ito pala ang control. Huwag lang mapunta sa kaaway yung mga controls na yan. Kasi pag nag-reign si Satan sa mundo at nandito pa tayo, hindi tayo na-rapture. Sabi ng iba, Taiwan na lang muna kung mag-vlog pa ako. So, pag ikaw ang naiwan, kawawa ka. Yung paniniwala ng iba na post-regulation, kawawa sila. Kasi dadaan ka pa ng napakahirap na buhay. Dadaan tayo na tinatawag na Great Tribulations. Pag sinabi mong great,
Kasi ang tribulation, kahirapan yan. Pag naglagay ka pa ng word na great, ibig sabihin, sobrang hirap sa kahirapan nasa kasalukuyan. Kasi ang binanggit doon, hindi pa nangyayari yung kahirapan na yan. Ay tayo nga lang sa init ng araw sa tanghaling tapat, pag wala kang dalang payong, humingiyaw ka na sa init. Dito nga, pag hindi tayo nahabot ng ganun ka na ng ganun. Ay, how much more pa yung buhay na ganyan. So dito natin mapapansin na ang tao, pinaalalahanan ng Panginoon. So sabi kanina doon sa walk in fellowshipping with Christ, kailangan mo laging kasama sa buhay ng Panginoon, Jesus, para manatili yung white garments na yun. Yung magkakaroon ka ng puti at hindi niya buburahin ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. At dito sa pangatlo natin, yung God desires our names to be written in the book of life, ito yung mga taong na-overcome niya. Those who overcomes will be clothed the same way. Ano yun? Mag-clothe tayo in white garments. Kaya yung white garments mo, yun na nagsisimbolo ng kaligtasan mo. Kaya yung sinasabi na armor of God, yun ang guidance protection mo para katanggap na bulak ka doon sa Panginoon. The garment, dito naman, ang garments mo ay color white. Kumbaga, you are righteous before God. At para ka maging righteous before God, dapat ang makita sa iyo, hindi yung righteousness mo. Kasi yung righteousness natin, kahit gaano nating gawing kabutihan, may pagkakamali pa rin tayo. Hindi pa rin tayo katanggap-tanggap. Ang righteousness na tinutukoy dito, the imputed righteousness from Christ. Dapat si Christ laging nakalubog sa iyo para mabihisan ka ng white garments na yan ang passage mo papunta sa eternal life. Hanggat wala si Christ na nakalubog sa iyo, hindi ka pwede maging righteous. Kasi ang tao, makasalanan talaga lahat yan. Ngayon, nagiging matuwid tayo sa harapan ng Ama dahil sa righteousness ni Christ na nasa sa atin. Kaya ang laging sinasabi ko, walk in fellowship with Christ. Lagi ka nandun. Kasi sa pakikipag-fellowship mo kay Christ, sa iba rin na nagpe-fellowship kay Christ, magsasama-sama tayo sa body, doon magpapaalalahanan ng ating mga kahinaan sa buhay, kaya tayo ay tumatatag at nagiging alerto para sa pagdating ng ating Panginoon. So dito po makikita natin at mapapansin natin sa B, ano yung overcomer, yung pag na-overcome mo, sabi niya, I will not erase his name from the book of life. Pag nananatili ka sa fellowship with Christ, nananatili ka sumunod sa kalooban ng Panginoon, siyempre, hindi niya buburahin yung pangalan niya. And I will confess si Jesus Christ mismo at magsasabi sa Ama na ito ay isang kaluluwa na linigtas ko nung ako'y dito sa ibabaw ng mundo. Naniwala na ng palataya sa akin niya. Kaya, ako ang paraan ng magligtas sa Panginoon. So, dito po natin makikita na si Jesus Christ mismo ang hope of salvation at siya yung salvation na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Alam mo itong aklat ng buhay na yan, hindi lang yung pinag-usapan dito sa Revelation. Lahat na malalapit na lingkod ng Panginoon sa Kanya, ay lagi niya natutukoy ang book of life. Una-una kay Moses. Si Moses, tinawag ng Panginoon. Tinawag ng Panginoon si Moses. Tapos nung tumawid ang Israelites from Egypt doon sa Red Sea, pagkatapos doon, nakita ng mga Israelites kung gaano ang kapangyarihan ng Diyos. Kung gaano pinakita ng Diyos
sa tao kung gaano siya makapangyarihan, gaano siya kabanal. Kaya itinawid niya, matakin mo yung dagat na hati, tumawid, subalit pagkatawid. Ito nga sabi ko ang lagi kong pinapaaral sa ating bilang Kristiyano. Huwag natin kalimutan yung mga mabubuting gawa sa atin ng Panginoon. Pero ugali ng tao yan, kasi doon pa lang sa Israelites, sila pa ang pinili na bansa. Nakita na nila ang kapangyarihan ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos. After na nakatawid siya, nanalangin lang si Moses sa bundok, pagbalik niya, iba ng ugali ng tao. Parang kung katulad siya, kacha-charge mo lang, paglabas mo, ganun ka na naman. Ganun ka tindihan tao. Lahat tayo ganyan, ang ugali natin lahat ganyan. Kaya kung hindi tayo nagiging alerto, hindi tayo nagiging alive, nababalik tayo kagad sa split seconds lang. Katulad ng rapture, twinkling of an eye, nawala kagad ang kasama mo. Dito naman, twinkling of an eye, bumalik ka kaagad sa kasalanan mo. Samantala, nakita mo kapangyarihan ng Diyos. At sa galit ng Diyos, gusto na burahin ng tao. Sabi ni Moses kaya sa Panginoon, di mo ba alam? Kinuha-kuha mo itong mga tao sa Egypt, tapos ngayon dito mo papatayin sa disyerto. Ano na lang ang sasabihin sa iyo ng taga-Egypto? Kung ganun sabi ni Moses, pag ganyan, kung hindi mo sila mapapatawad, ako na lang ang burahin mo sa aklat ng buhay. So doon pa lang, alam ni Moses na nakasulat siya sa aklat ng buhay at nagre-request siya sa Panginoon na burahin mo na lang ang aking pangalan kung hindi mo sila mapapatawad. At makikita natin yan sa Exodus chapter 32 verse 32 to 33. Pero sa 32 makikita natin, but now, if you will forgive their sins, very well, but if not, please wipe me out from the book which you have written. Dito ang word na ginamit niya, wipe out. Sabi niya, please wipe me out from the book which you have written. So alam ni Moses na isinulat siya. Qualified siya nung nirecruit siya ng Panginoon. May listahan siya doon. Pag tayo nag-a-apply sa isang company, may 201 file ka doon. Tayo, pag tumanggap sa Panginoon, may record ka rin doon. Kaya lang lista. Pero kung magandang performance mo, may data ka siguro doon. So dati, sabi niya dito, ano sagot ng Panginoon? However, the Lord said to Moses, whoever has sinned against me, I will wipe him out of my book. So, klarado tayo dyan, na may burahan. Hindi lang sa eleksyon dito may burahan din. Doon dagdag bawas. Dito dagdag bawas din. May nauna, may nahuhuli. So, dito may tanggalan din. So, una-una, klaro yan. Kaya yung binanggit ng ating Panginoong Jesus, doon sa Revelation chapter 3, kumpirmado na, doon pa lang kay Moses, wala pa tayong Biblia, mayroon ang burahan. Pangalawa, sino pang malapit sa puso ng Panginoon? Si David. Anong sabi ni David? Punta natin yung Psalm 69, para klarado. Psalm 69, galit na galit si David dito, dahil halos tinutuwi siya ng mga kaaway niya. Ay kapareho naman, mga lahi naman ng Israelite. Sabi ni David sa Panginoon, add guilt to their guilt. Sabi niya, idagdag mo pa yung mga kasama nila na nagagawa sa akin. Idagdag mo sa kanila. And may they not come into your righteousness. Para hindi na siya bumalik sa kanilang mabuting gawa para sa iyo. So galit na galit si David dito. Ang pinagpipray ni David na huwag na mabuksan ang puso at isipan ng mga kalaban niya. Sa atin, hindi naman siguro tayo. O baka may nagpipray ba dito na, Lord, hayaan mo na, buking na sa kanya. Meron ba? Para ka na si David. Ganon si David, nung galit na nananalangin. Kaya nga sabi ko dito sa panahon ni David, kasi ano ba si David sa Panginoon? Iba siya malapit sa puso ng Panginoon.
Kaya alam din niya, sabi niya dito, may they be wiped out of the book of life. Oh, ibig sabihin, and may they not be recorded with the righteousness. So, hindi talaga pwedeng haluan yung record ng Panginoon sa book of life kasi mga righteous ang nandoon. Hindi mo pwedeng haluan ng hindi righteous. Eh bakit ngayon? Marami pang tradisyon sa atin. Namatay na yung tao, hindi tumanggap sa Panginoong Hesus. Pinipilit nyo pang ilipat sa, nananalangin kayo ng 40 days, 40 weeks ba? Magpipre kasi inilipat ang kaluluwa niya papunta sa kay Jesus Christ. Ay dito nga, hindi po pwede. Yung record ng pag masama, masama ka talaga. Pag righteous ka, nasa righteousness ka. Ano yung parable ng kay Abraham at saka kay Lazarus? Sabi doon, hindi makakalipat ang mula dito papunta sa kabila. So hindi po pwedeng pagsasamahin. Ang nagsasama lang ng ganyan, politiko. Kahit na maraming nakaw, maraming kung ano ng mga kaso, mawawala lang ng isang taon pagbalik, pwede pang kumandidato. Dito hindi pwede. Kailangan repentance ka at patunayan mo muna sa harapan ng Diyos, katulad ng nalibugang anak, para ibalik ang sinsing, para i-record ka sa book of life, at para hindi mabura. Kasi baka mamaya yung pangalan natin ay medyo malabo na. Siguro sa haba ng panahon, ay medyo lumalabo na. Gusto natin madoble ulit ang paglalagay. Balik tayo sa Panginoon. Kasi ito yung ninanais ng Panginoon sa atin. So nakita po natin anong gusto ng Panginoon. How can one demonstrate? Paano natin may i-demonstrate? Ang helmet represent the hope of our salvation. Una, sundin natin yung nais ng Panginoon. Anong nais ng Panginoon? God desires us to live a life guided by Christ. Yan ang una. Pangalawa, God desires us to walk in fellowship with Christ. Pangatlo, God desires our names to be written in the book of life. Yan ang desire ng Panginoon. Paano naman ang desire natin? Gusto ba natin ng ganyan? Okay, kung gusto natin ng ganyan, binanggit ko sa 1 and 2, ay ayusin natin. At sino ang mag-aayos nito? Yung personal natin, si Pastor, Pastor, taga-paalala lang. Ikaw ang mag-aayos kung gaano ka kaayos sa harapan ng Diyos. Ikaw ang mag-ayos para maging maayos ka sa harapan ng Panginoon. At para hindi matanggal ang pangalan mo sa aklat ng buhay. So malinaw po sa atin na may burahan. Amen. Kasi baka mamaya paglabas ko dahil may tanggalan din pala doon. At nakita natin 3 references. Moses, David, and Jesus Christ. Sila mismo nagsasabi niyan, puro lingkod ng Panginoon. At si Jesus Christ mismo, our Savior, siya mismo nagsabi niyan. Kaya salamat sa Panginoon, tayo kung lahat tayo tumayo at tayo manalangin. Lord, nagpapasalamat po kami sa ginawa ko sa aming kalagitnaan. Purihin ka sa iyong katapatan. Salamat, Lord, na pinalalahanan mo kami at ito ang nais ng Ama para sa aming mga buhay na gusto niyang kami ay mamuhay ng ayon sa kalooban mo. Kami ay lumakad ng ayon sa kalooban mo. At kami, Panginoon, ay patuloy na ilalagay mo ang aming mga pangalan sa aklat ng buhay. Salamat dahil andun na yung grasya at awa na ayaw mo kami maalis sa aklat ng buhay. Kaya tulungan mo kami na masunod namin ang mga gusto mo ipagawa sa aming buhay. Lord, nakikita mo ang aming mga kahinaan, ang aming mga kakulangan. Lord, tulungan mo kami, patatakin mo, sabi mo kanina, strengthen yung mga kahinaan ng aming mga buhay. Patatagin nito, palakasin na ma-overcome namin ang mga kahinaan namin. Lord, ma-overcome namin ang mga tugso sa kapaligiran.
ma-overcome namin kung ano man yung hadlang sa aming mga buhay, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay katanggap-tanggap, makasunod ng malaya sa ninanais mo sa aming buhay. Kaya, Lord, naakin namin ang katagumpayan mo sa kalagitnaan, sa bawat isa, at pinabalik namin ang kapurihan sa pangalan ng Panginoon Jesus ang lahat ay magsabi ng Amen.